My husband's dirty secret. Nagkakilala kami ng aking asawa, 37 male, sa boarding house nung ako ay nag-aaral ng college, 35 female. Madami akong suitors pero hindi ko alam bakit sa kanya ako nagkagusto. Hindi na siya nakapag-aral dahil siya ay nagtrabaho para sa family niya. Hindi rin siya mayaman o kagwapuhan. Pero tinanggap ko siya at minahal dahil masipag at mabait siya. First girlfriend niya ako at nauna sa lahat. Ako naman ay nakatatlong boyfriend na pero siya din ang nauna sa akin. Tumagal ang aming relasyon hanggang sa nagtrabaho siya sa ibang bansa. Almost 3 years kaming LDR. Nagloko ako after 2 years namin LDR. Pero pinatawad niya ako. Kaya natuloy ang aming love story hanggang sa pinapunta niya ako sa UAE para makasama siya after graduation. Nagtrabaho ako kasama siya at naging okay naman kami kahit mahirap. At minsan lang kaming magkita dahil busy sa work. After 2 years ko sa ibang bansa, nabuntis niya ako at nagpakasal kami doon. Umuwi ako ng Pinas para manganak sa panganay ko. Pero premature siya kaya nabaon kami sa utang. Hindi siya nakauwi at doon nagsimula yung lamat sa aming relasyon. Nakasurvive yung anak ko and after 1 year bumalik kami sa UAE nakasama ang anak namin. Pero marami na akong nakikitang pagbabago. Palagi na siyang late umuwi dahil sa OT para mabayaran ang mga utang namin. Ako, walang trabaho dahil nakabantay sa anak namin. Sinisisi niya ako sa mga nangyari sa amin at palaging pinapagalitan kapag pagod. At nagsimula siyang maging cold sa akin at walang ganang tumabi kahit anong gawin kong lambing. Nagkatrabaho ako at nabisi na rin hanggang sa naisipan kong i-open ang phone niya. Doon may nakita akong mga lalaki. Bakla at bay na nagme-message sa kanya. Ang malalayong nag-I love you silang dalawa at miss na daw nila ang isa't isa. Doon ako nasaktan kasi hindi siya ganun sa akin. Kinonfront ko siya at dininay niya yon. Ang dami kong nakitang ebidensya na doon ko lang na-realize kaya pala condom na hindi niya ginamit sa akin, gel na pampadulas at mga gamot na pampahype like Robust. Pinatawad ko siya after 1 linggo at nag-usap kami ng masinsinan. Pero after 5 taon, may nakita na naman akong same things na ginagamit niya. At shit, pinatawad ko na naman siya dahil buntis ako noon sa ikalawang baby namin. At ayaw kong maapektuhan ang pagbubuntis ko. Nagpatuloy pa pala siya until last year nung nagbakasyon kami ng mga bata sa UAE. May mga photos at videos na akong nakita sa phone niya kasama ang mga bakla. At videos na sinend niya sa kanila na masturbation. At nabasa ko pa mga message niya sa WeChat. At sa map nakita ko kung saan siya nagpupunta. At halos every month may kinikita siya sa mga hotel at recently umamin. Ngayon wala na akong trust sa kanya. Oo, mabait siyang asawa at ama sa mga anak ko dahil nabibigay niya lahat ng gusto namin. Nakakapag-travel kami around the world. Binibilhan niya ako ng mga mamahalin na gamit. Pero hindi mawala sa isip ko ang mga panluloko niya sa akin. Kahit friends and family ko natutuwa sa amin kasi perfect husband daw siya at perfect family kami. Pero hindi nila alam durog na ako. Dominant at napaka-manipulative niya rin sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko.